Hello sa lahat ng aking mga minamahal na kapatid, the Star Viewers. Kamusta po kayong lahat? Ang reading natin ngayon is about ano ang mga mensahe ng inyong spirit guide at this moment. So, whenever you watch this, guys, this is timeless. So, meaning, if ever na makita nyo to sa inyong social media, meaning may mensahe kayo dito galing sa inyong spirit guides, spirit animals, or any deities, mga Panginoon, okay, or ang ating Panginoon na siyang nagpapadala ng mensahe para sa iyo dito. So we have here pile number 1, pile number 2, and pile number 3. So bago po kayo pumili ng inyong pile, mag-meditate muna ng konti, sarain yung mga mata, pause na muna ninyo ang video, and tanungin niyo muna sarili ninyo kung alin ang pile na para sa inyo. Okay? And then whenever you check any of this pile, kung alin dito, mararamdaman niyo po dito kung yung para bang kutob, okay, or yung gut feeling na para sa inyo. Okay? So, yeah, start na tayo. So, pile number 1, ano ang mensahe sa inyo ng inyong spirit guide at this moment? Our spirit guide angels, ano ang mensahe ninyo sa ating pile number 1? Okay, whoever choose this pile number 1, we have here humor. I choose to focus on the lighter side of life. Okay? Courage. I find the inner strength to face fear with confidence. So, yeah, binibigyan kayo ng universe ng courage, okay, na maging confident sa sarili ninyo. Okay? Siguro nawalan kayo ng confidence sa katawan, sa outer look ninyo, sa physical, okay? And siguro parang feeling nyo napaka-awkward kung magpapaganda kayo, okay? Sorry ha. Again, pasensya na sa it's really annoying na laging okay. Kahit ako naman din na nakikinig, sometimes it bothers me. Okay. Pasensya na. Anyway, so, continue tayo. So, ang sabi dito ng universe, okay, ng spirit guides ninyo, binibigyan kayo ng courage na harapin ang inyong, kung saan kayong, ano ba yung ano ba yung feeling nyo na weak or wala kayong confidence sa sarili ninyo. So the universe is giving you a confidence na to believe in yourself. Whatever you're doing, you need to be, kailangan talaga, may ano ka sa sarili ninyo eh. Confidence sa sarili. Yun talaga, confidence talaga sa sarili. Kasi meron ditong sinasabing maganda ka naman, but you don't believe in yourself. Hindi mo pinapakinggan sarili mo. Yung talented, yung matalino ka, talentado ka, magaling ka. Minsan parang nagdadalawang isip ka pa kung kaya mo ba to, kung makakapasa ka ba, hiling makakapasa ka ba. Okay? And so binibigyan ka ni universe ng courage na ano ba yung sa Tagalog yung courage na yan? Kayo nang umintindi ha. So, pinapalakas ni universe ang iyong loob. Okay? Meron dito yung invade. I am the same as everybody but with different challenges. So, yun, meron talagang iba dito sa inyo na nanonood na again, wala kayong confidence sa sarili. So, the universe is telling me to tell you guys na baguhin mo na yung aspect ng pag-iisip mo. Huwag kang magdadalawang isip kung anong dapat mong gawin, kung anong kaya mong gawin. You are holding the power within you. Hawak-hawak mo ang iyong mga kakayahan. Kaya mo yan. Matalino ka. Magaling ka. Mapera ka. Meron itong mapera ka naman. So, I'm also getting na wala kang tiwala sa pangangatawan mo. Parang sinasabi nitong mapera ka, use your money, use your power. Okay? Kahit na, wag mo, kasi meron ditong nakafocus sa meron ditong mapera ka, so, love yourself. Kesa naman sa, meron ditong tinatawanan ka na lang, ng guardian angel mo. Kasi, meron ditong, yung iba dito sa inyo, yung kinukumpare mo sarili mo sa ibang tao.
Okay, pasensya na guys sa ingay. So, huwag mong kumpirahin ang iyong sarili sa ibang tao. Kasi iba-iba ang takbo ng ating buhay. Okay? And natatawa na lang sa universe sa'yo kasi pinagpupulutan mo ng pansin yung ibang bagay na hindi naman dapat. So, focus ka na lang on loving yourself. Focus ka na lang sa finances mo. Focus ka na lang on building that courage within you, sa sarili mo, sa confident mo. Yun na lang. Kesa naman sa makikimarites ka or hindi naman sa pagiging nega ha, but I'm just saying na kasi yung iba dito, may sinasabi kang, meron ditong specific, very specific message from this person na you are telling somebody's life na hindi mo naman kailangan i-share yung tungkol sa buhay niya. Okay? Dahil sa envy, sa inggit, sa jealous. Dahil siguro itong taong ito ay mas okay ang kakayahan sa buhay mo, sa finances mo, or sa galing mo, which is hindi naman dapat na ikumpara mo ang sarili mo sa taong ito. Kasi hindi mo alam ang totoong status or totoong buhay ng taong iyon na siyang pinag-uusapan mo. So, ang sinasabi dito ni universe, ng spirit guides mo na focus ka sa sarili mo. Dun sa confident mo. They are giving you confident strength enough na lakas para maging confident ka sa sarili mo, sa tapang mo, sa kaya mo, sa finances mo. Kaya mo yan. So, hindi mo kailangan na manlait ng ibang kapwa. O hindi mo kailangan na, I'm also getting the message na, you need to avoid making jokes to someone else kasi may na-offend. I'm getting the energy na, siguro mahilig ka or meron ditong tao sa pile number 1 na mahilig mang joke or na parang nakakasira ng kapwa. So, you need to stop doing that kasi hindi siya maganda. Okay? Hindi siya maganda sa lahat. You know what I mean? Kasi ikaw din itong tao na mahilig kang mang-joke and then deep down, pag ikaw naman itong pag ibang tao naman ang nang-joke sa'yo, madali kang na-offend, which is napaka-unfair naman. So kung ayaw mong masaktan sa mga joke ng iba, then you have to stop doing that to others as well. So, yeah. So again, you need to believe in yourself. Most likely dito is you guys are manifesting about your finances. It's coming. Darating iyon sa tamang panahon. So you need to stop on, kailangan talaga baguhin mo na yung mga pinag-iisip mo, yung mga ginagawa mo. Okay? Self-esteem. Meron ditong tayong self-esteem. Mahina yung self-esteem mo. Okay? Meron ditong nasubrahan sa self-esteem, nasubrahan sa confident. Yun nga lang nagiging mayabang. So you need to stop doing that. Hindi siya maganda. Sa pagiging mayabang mo, tuloy parang nagkakaroon ka ng, parang napupuno ng inggit yung nasa puso mo. So you need to stop doing that. You need to instead be thankful kung anong meron ka ngayon. Hindi to para sa lahat ha. Again, this is a general reading. Kung anong nakukuha mong energy dito or naintindihan mo sa reading na ito, din ito ay para sa iyo. Kung hindi mo na-gets, kung hindi mo feel itong mga sinasabi ko sa inyo, din hindi ito para sa iyo. So maybe you should choose other piles. So I possess gifts of the soul that benefit me and others. So yeah, nakakakuha ka ng blessings from the universe and you should be thankful and grateful instead na instead of comparing yourself to others, then magpasalamat ka na lang sa Panginoon na hindi mo na-experience ng ibang kapwa, ng ibang tao sa paligid mo. So, ano pang mensahe ni universe para sa iyo? Alright, Spirit Guardians, what else message for our pile number 1? Final message for our pile number 1. So, sa mga tao dito ng pile number 1 na hindi, walang
parang nawalan ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sa sarili mo, sa confident mo, kaya mo yan. Binibigyan ka ng, parang pinapatawa ka na lang ni universe. Gusto ng universe, focus ka sa sarili mo, sa finances mo. Huwag isipin yung ibang kapwa. Hindi mo kailangan na manira, hindi mo kailangan na, anong tawag doon, parang, to the highest level ka pa sa kanya, parang ganun. So, hindi mo na kailangan gawin yun. Caring connection. Okay, so number 14. So maybe yung iba sa inyo merong significant number 14. Someone is thinking about you. You are so beautiful. This person missing your hug. This person missing you. Namimiss ka ng taong ito. Meron sigurong long distance dito. And I'm also getting like from your ex-person. May nakakamiss na bigyan ng bulaklak. Someone receiving a flowers. This could be you or your person kasi minsan vice versa. Minsan kasi nagkakapalit yung energy. This could be your person. So, if this is about your love person, kunin natin yung ano ang gustong sabihin ng iyong love person. Okay, the person that you care. Saan na ba yung ano ko dito? Hold on. So, bonus natin ito. Spirit guidance, ano ang gusto sabihin ng taong namimiss ang ating pile number 1, ang kanilang person. Pile number 1's persons, please, ano ang gusto nilang sabihin? Okay. I left when I saw you with someone. So, meron ditong ghosting, ano? Siguro, meron ditong nagsiselos kasi nakita kang may iba. But this person missing you. Miss niya yung moment niyo together, yung romance ninyo. I look for you everywhere. So yes, namimiss ka talaga ng taong ito. One more message please from the person na namimiss sila. I don't react when people mention you. So, meron ditong friendship. Okay. May friendship na lang. Pero may nakukuha ko dito. I am grateful for the spiritual lesson. So this person learned their lesson from you, from this connection. I can't stop thinking about you. See, this person been thinking of you. Namimiss ka niya. Namimiss ka ng taong ito. Even though na may naghiwalay dito, yung iba naman nagkakaroon ng pagkahiwalay. Yung iba naman dito is long distance lang. Okay? So these are the message. Ito yung mga mensahe ng person mo, pile number 1. Ng person na namimiss ka or naalala ka niya. Okay, nalala yung moments ninyo, nalala yung suyuan na yung dalawa, nalala yung yakap niya, gusto ka niya mabigyan ng bulaklak, siguro may miss mo rin yung taong ito nang bigyan ka ng bulaklak. Alright, Spirit Guardians, final message, the dragon message for our pile number 1. What you need to know? Anong dapat nilang malaman at this moment? Sa ating pile number 1, please. Earth Dragon clears your path and the land around you. Stay grounded, guys. Be ready to serve. Stuck energy is clearing. You can move forward in life. So again, the universe is helping you. Tinutulungan ka ng universe to be unstuck. Okay? So this is the right time. So kung na-stuck ka sa pagiging yung inisip mong hindi mo kaya, na sa finances mo na parang ang bagal, so the universe is, the universe is clearing the path for you. Okay? So, kiniklear ni universe yung daan na papunta sa dapat napuntahan mo. Okay? Sa papuntang success, sa finances, friendship, love, kung ito man ang minamanifest mo, whatever you are manifesting, it's happening for you. So, the universe is giving you this chance na this is the right time to continue on manifesting. So, para hindi ma-block yung minamanifest mo, you need to stop being jealous, itong jealousy sa puso mo, yung mga puot. So, this is the right time na mag-forgive sa kapwa. And always think na you are still blessed and thankful that the universe give you this kind of life. Na binibigyan ka ng magandang buhay ng universe na nakakasurvive ka pa rin. So, ganun dapat. Instead na mas nauna yung inggit
or nawawala ng pag-asa sa buhay. You've been thinking negativity sa buhay mo. So you need to stop thinking about that. So whenever you watch this video, this is the right time for you na stop mo na yung pag-isip ng hindi mo kaya, wala kang, parang, anong tawag dito? Na hindi mo ito kaya because you have this low esteem. So, kailangan talaga may confidence ka sa sarili mo. Dahil binibigyan ka ng gift ng universe na kaya mo to. You are financially abundant. So, be blessed, be thankful. Kung ikaw ito may pera, kaya mo naman yung sarili mo, still, kailangan pa rin na continue ang pagpapanalagi mo sa Panginoon. And hindi mo kailangan na manira ng ibang kapwa. It's because you are doing well than them. Hindi dapat ganun. Okay? Again, feel free to help the others. Kasi the more na naging thoughtful ka sa kapwa mo, the more na na-appreciate mo yung kapwa sa paligid mo, the more na binibigyan ka ng blessings ng Panginoon or ng spirit guides mo. Okay? So hanggang dito na lang sa lahat ng aking mga minamahal na kapatid, The Star viewers. Sana continue pa rin ang inyong pagtutok dito sa aking The Star Talking Tarot. At maraming salamat po sa tutok dito or sa sunod or panood ng any of my tarot reading videos. Na-appreciate ko po yun. And I'm sending my love and I miss you all. Maraming salamat. And I hope to see you guys in my next reading. Bye! So, sa pile 2 na tayo. Hello, pile number 2. Kamusta po kayong lahat? Sana kayo ay ready na mapakinggan itong mensahe para sa inyo. Okay? So, okay. Alright, Spirit Guide Angels, ano ang dapat marinig or malaman ng ating mga star viewers ng ating pile number 2? Whoever choose this pile number 2. Pile number 2. Pile number 2's message, please. Okay. Perseverance. I know that I do whatever I set my mind to. So that's good. Okay. That, na malakas ang ninyo. Malakas ang confident. Kung sa pile number 1, mahina yung confident, kayo naman ay perseverance. Talaga, you guys have this energy color purple. So, discipline, I can accomplish what I set my mind to. Wow! So, you guys are really, talaga nakaset na kayo, Ang ganda ng energy ninyo, pile number 2. Napaka-alive na alive. So, talagang, you have so much confidence sa sarili mo. Okay? And meron ditong, napaka-disiplinado mo sa sarili mo. And, you are eager. Okay? Napaka-eager niyo sa sarili ninyo na makuha to reach your goal, na makuha yung dapat mong makamit, na kaya mo to. You have so much strength within you. So that's good for you. And we have here regret. I know that I cannot change the past. So meron dito sa inyo that you are still regretting, nagsisisi pa rin sa nakaraan, sa mga nagawa ninyo hindi dapat nagawa. So we have here trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. So, that's good na most likely dito sa ating pile number 2, you are following your inner voice, yung gut mo. So, that's a very positive message for you here that you are still in the right path. So, napaka-proud, I am very proud for you, pile number 2. So, you are following yourself, you're loving yourself, focusing on what you can do. You are believing in yourself. So, again, this is a message for you na you are in the right path. Pile number 2. So, continue on what you're doing. And again, meron ditong na-stuck pa sa nakaraan, whatever it is. So, kunin natin itong mensahe. Bakit ka ba na-stuck sa nakaraan? Alright, Spirit Guide Angels, why someone here in our pile number 2 still stuck pa rin sa nakaraan? Bakit parang sising-sisi pa rin? What is all about? Bakit ang sisisi natin? Pile number 2. Saan na yun nawala? Siguro you are trying to move on from this past event, itong pangyayaring ito. So, Queen of Swords, meron ditong hindi naging malamig ka ba? Siguro naging malamig ka na or limit lang ang kinakausap mo sa buhay. Knight of Swords. Yes, you are,
napakatapang mo, napakamatapang mo, pile number 2. You are always ready for any, sige, ano ko muna sarili ko sa Tagalog muna. Ready na ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay mo. So, limit lang ang mga taong kinakausap mo sa ngayon. You are focusing on your manifestation. So, talagang napakaganda ng iyong energy, pile number 2. So, Ace of Pentacles, yes, focus ka sa finances mo. Limit lang ang kinakausap mo. Kung sino lang yung feeling mo na gusto mong kausapin, okay lang sa'yo. And then, siguro may mga taong hindi mo na rin kinakausap. There's a time na feeling alone ka, but then, there's inside you na siguro sa gut feeling mo, sa instinct mo na okay lang yun. Okay na hindi mo sila kinakausap. Para din ito sa ikakabuti mo or ikakabuti ng buhay mo. Something like that. So that's the message that we are here for you. Pile number 2. Again, this is a general reading. Just take what's yours kasi ito ay para sa lahat. Itong reading ito ay hindi po siya private reading. So just take what's yours. Kung hindi ka man nakaka-resonate sa mga sinasabi ko, maybe this reading is not for you. So maybe you should choose other piles. Baka makaka-resonate ka sa ibang piles na meron tayo. So pile number 2, you guys are in the right path. So ready na ready ka kung sino itong tao or mga challenge na siyang darating sa iyo. Mapag-good or bad, ready na ready ka na harapin ito, which is you are brave, napakatatag mo. So continue, you are doing fine. Wala ka namang sinisirang kapwa. As long as hindi ka nila inaano, kaya mo naman ang buhay mo. Kaya, napaka self-discipline, parang yung iba dito, sinasarili mo problema mo, hindi mo kailangan ng tulong ng kapwa, siguro, parang meron ditong napaka-independent. You guys are very independent. Kahit sa projects, sa school, events, sa trabaho, kayang-kaya mo ito. Malakas ka and matatag and very confident sa ginagawa mo. So, very positive message for you here. Pile number 2. So, again, this is a message for you na the universe is telling me, your guides, spirit guides, na you are in the right path. Tama lang ang ginagawa mo. So, continue. As long as wala ka namang sinisira ang kapwa. So, okay lang yan. So, pile number 2 message. Final message for our pile number 2. Please, spirit guiding this. Final message for pile number 2. Okay, final message. Pile number 2. So, tatlo talaga ibibigay. Yin and yang. So, balance. You are doing balance. Binabalance mo ang iyong buhay sa love life, career, family, finances. Number 22. We have here number 15, appreciation. So, yes, you are focusing on loving yourself. Focus sa sarili mo. Ina-appreciate ka ng mga tao. People are admiring you. Pile number 2. So, money, abundance, door to value. You know what? I'm getting that door to travel. So some of you will be traveling with someone else, okay? So, you could be traveling with someone else or meeting with someone else, okay? Baka may imi-meet kang tao sa pagta-travel mo or, again, this is an opportunity. Maybe number 31, so maybe there's maybe at the end of this month or the next month or whatever, number 31, I'm getting like the end of the month, you will be traveling. It doesn't have to be like pagta-travel across the country. Maybe yung iba sa inyo across the country, siguro yung iba sa inyo pagta-travel going up the mountain or pagta-travel pagbibisita sa pamilya or pagta-travel I'm also getting like going to somewhere in Asia, Great Wolf, parang ano ba yan? Great Wolf. Ano ba yung Great Wolf Lodge? And then, anyway, Great Wall, siguro sa China, may magta-travel dito papuntang China or maybe you are in China while watching this video. Okay. So this is a good message for you. This is a blessings in disguise as well. So again, continue sa pagmamanifest mo dito. So the universe is telling me to tell you na this is the right time. Okay? Bukas ang pinto ng opportunity para sa iyo. Pile number 2, a positive message for you from your guides. Continue, you are receiving this. See, whenever you see this video, this is a sign to continue on manifestation about finances, love,
Okay, a communication, maybe you want to communicate with someone else, maybe you're looking forward to receive a message. It could be a message from your angel guides, spirit guides, or a message with someone else na hinihintay mo. So kung ano mo yung minamanifest mo or hinihintay mo, it's coming. Okay, this opportunity is opening for you. You'll be receiving it. You will be receiving or expect the unexpected. You will be receiving a compliment from people. Okay? Compliment sa trabaho, sa schools, pamilya, sa friendship. Okay? You guys are very napaka-natural ng beauty mo and sa looks mo, sa ginagawa mo. You guys are just being born natural. But then sa people, sa mga mata ng mga tao sa paligid mo, you are born siguro mayaman or yayamanin. You are born a leader. Yung ganong type. So, again, nasa dugo mo na ito. You are being blessed by the universe. Pile number 2. So, again, always thankful sa universe, sa ating minamahal na Panginoon, sa ating spirit guides, na sa lahat ng mga blessings na binibigay sa atin. Okay? So, again, pasensya na sa laging okay ng kapatid ninyo. Minsan natatawa na lang din ako at kayo na ang umintindi. Kasi nobody is perfect. So, again, maraming salamat. At hanggang dito na lang ang ating reading, pile number 2. So, you are being blessed and you are in the right path. So, this is the right time for you na continue ang iyong pagmamanifest. So, I love you guys and I hope to see you guys in my next reading. Bye! Alright, Spirit Guide Angels, hello to all. Pasensya na. Hello to all my pile number 3. Kamusta po kayong lahat? So, ang mensahe natin dito is all about ano ang dapat mong marinig from the universe. Okay? Sa yung spirit guide, spirit animals. Kamusta po kayong lahat? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Meron ditong, I'm also getting like someone here in this pile watching this video while eating mango. Napaka-specific. Mango. Siguro, this pile is meant for you na marinig itong mensaheng ito. Okay? Or siguro you are craving. Siguro nag-crave ka ng mangga. Alright, Spirit Guide Angels. Ano ang importanteng mensahe ng ating file number 3? File number 3's message, please. Talagang gusto niyang lumabas. Doubt. I release the need to know all the answers. So maybe you are doubting yourself. So talagang you're not believing in yourself. You are doubting. Maybe you are doubting about your life. Okay? Na bakit ba hirap na hirap pa rin ako? Bakit hanggang ngayon ang hirap ng takbo ng buhay ko? Yung ganon. Yung kini-question mo yung sarili mo, sa finances mo, sa sarili mo, lahat-lahat. You are doubting why na mangyari ito sa buhay mo. So, you need to stop on thinking about that. Maybe most likely dito is you are doubting about your finances. Bakit laging hirap na hirap ka sa pagtitipid, hirap na hirap ka sa pera, sa pagbabudget, kahit simple lang, nahihirapan ka pa. Patience. See, you guys don't have so much patience. You guys are like, siguro sa pinapanalangin niyo sa Panginoon, na minsan naiinis na kayo, na Lord or Spirit guys, bakit ba bakit ba naghihirap ako ngayon? Bakit pa ang hirap-hirap ng buhay ko? Bakit kailangan ko pa itong ma-experience yung ganitong buhay? The universe is telling me to tell you guys na you just have to be more patient. You need to stop on questioning yourself and the universe why it has to happen. Because kasi wala kang parang gusto mo ura-urada maibigay sa iyo eh. Yung ganung We have here health. So again guys, you need to stop on thinking about kailangan agad-agad pag pray mo, ibibigay agad the universe sa iyo. You need to stop on doing that. You need to be more patient. You need to, kailangan talaga maging pasensyosa ka sa buhay. Sa sarili mo, sa kapwa mo. At mag-ingat-ingat ka. Okay? Kasi minsan, yung health mo, yung kalusugan mo, parang, ang tawag doon, dahil hindi ka masyadong, parang lagi ka bang galit. So, mag-ingat-ingat guys ha, kasi kung lagi kang galit, naapektuhan ang iyong kalusugan. Baka nagkakaroon ka nga ng high blood. Lalong-lalo na sa tag-init. Tag-init pa naman ngayon na. So, mag-ingat-ingat. I'm also getting a warning for your health. File number 3. Drink plenty of water.
Huwag masyadong malamig na tubig. Yung tama lang, yung home temperature lang na tubig nang iinumin mo. I'm also getting like someone is spying in you. Someone is spying our pile number 3. So, hanapin natin ng sagot kung sino tong nag-spy sa iyo, pile number 3. Kung sino tong tinitingnan ka. Meron itong also in social media, someone's watching your photos, post mo, parang na. So again, balik tayo sa sa health. Iwasan ang magiging angry bird, pile number 3. Kasi kung lagi kang galit, hindi ka masyadong naging pasensyoso, naapekto ng iyong kalusugan. So, I will honor the physical vessel that enshrines my soul. So, kailangan talaga maging maingat ka sa pangangatawan mo, sa kalusugan mo. And eat plenty of leafy vegetables, mga green vegetables. At maging pasensyoso. Huwag agad-agad na kung anong hinihingi nyo kay universe, ibibigay agad sa inyo. It takes time pa. Believe in yourself. Huwag nyong iwasang mag-isip ng hindi tama, lalong-lalo na sa Panginoon. Hindi dapat na magalit kayo sa Panginoon. Kahit sa sarili mo, minsan pinapagalitan mo sarili mo. Again, nobody's perfect in this lifetime. We are born to learn our lesson. May dapat tayong matutunan dito sa mundong ito. Every mistakes, you should learn from it. Para sa future, hindi mo na dapat yun gawin. At alam mo na kung anong dapat gawin. Okay? So, tungkol sa ating acceptance. Hold on. Kasi meron ditong pahabol. Acceptance and pride. So, kailangan talaga tanggapin mo ang sarili mo. Tanggapin ang paghihirap. Tanggapin ang mga challenges sa buhay mo na kaya mo yan. Instead na mag-pray ka na you are still grateful na buhay ka pa, nakakakain ka pa naman, nakaka-survive ka pa naman, hindi dapat na manalangin ka or magalit ka sa Panginoon. Sa spirit guides mo. Magpasalamat ka pa rin. Dahil nakaka-survive ka. Tanggalin yung mga pride sa sarili mo. Accept, okay? Tanggapin yung mga tulong sa kapwa. Tanggalin yung pride kasi meron dito mga pride din. And maybe yung iba dito is I'm also getting like sa kapitbahay mo, pile number 3, meron ditong someone spying on you, watching you, admiring you, pile number 3. Meron ditong nakikimarites lang. Okay. So, alamin natin kung sino itong ano ba yan, nakikimarites? Our spirit guardians, who is this people or someone na nag-spy sa ating pile number 3? Who is this person na spy ng ating pile number 3? So, again, this is a general reading. Hindi po ito ay private reading. So, itong reading na ito ay para sa lahat. So, just take what's yours. Kung hindi ka hindi mo na-gets ang reading na ito or hindi mo feel or hindi ka nakaka-resonate, maybe this file is not meant for you. So, panoorin nyo yung ibang file na meron tayo. If ever man na the whole video na panood mo na hindi ka satisfied, then maybe this reading is not meant for you. Okay? Just take what's yours. So, bawal ang nega dito. Happy lang. So, again, that then, ano ba yan? Ba't pang inisip ko 10 of Cups, happiness, abundance. So, people are watching you. Siguro ikaw ay vlogger. You could be vlogger or sa social media or in general, you have this happy family. So, people are admiring your happiness sa kasayahan ng pamilya mo, sa mga anak mo. Siguro ikaw ay buntis or you want to. So, mixed feeling. Meron dito people are watching you siguro sa katrabaho or na how did you handle your life na or binuhay ang iyong mga anak na mag-isa. Okay? As single parent. Paano mo nabuhay? Paano mo nabuhay ang pamilya mo ng mag-isa? O naitaguyod ang iyong sarili?
ang iyong pamilya ng mag-isa. Because hindi ka naman mukhang naghihirap. Ang saya-saya pa rin ng buhay mo. So, paano yun? Parang yun ang ano nila. Yun ang question nila sa sarili nila. Or yun ang ano nila sa, kaya sila napapatingin sa vlog mo, or sa video mo, sa pictures mo, sa social media, or sa kapitbahay, na you are still happy kahit na wala kang partner. You are still happy with your child, your children. Queen of Cups. Yes, you guys are very emotional. Napakabait mo. So these people are admiring you dahil sa you are still helping the others. Kahit na hindi ka naman perfect, pero itong perfect. Kahit na single parent ka, ikaw pa rin itong tumutulong sa kapwa. Okay? And meron dito na kahit buntis ka man, you know what, guys, pile number 3, you guys are, again, be more patient because soon you will be, meron ditong panibagong yugto ng buhay. There will be a new changes. So, very soon, may pagbabagong mangyayari sa buhay mo. May darating sa buhay mo. So, we don't know yet. It will be a surprise. And hindi ko to sisirain ang surprise ng universe para sa iyo. But again, nakasenter na dito yung patience. So, you just have to be more patient. So, kung ano yung hinihintay mo, it could be a help from the universe, it's happening. So, darating ito sa tamang panahon. Okay? And, so, again, balik tayo sa taong, meron dito may mga taong minamanifest ka, pile number 3, because they are seeing your goodness. Napaka-emosyon mo, malaking tulong ang binigay mo sa kanila o sa kapwa mo. You have good within you, siguro, I'm also getting that psychically. You guys are very psychic, pile number 3. Marami kang tinutulungang tao sa paligid mo. So again, you will be receiving the joy, okay? Saya, if you are feeling alone, you'll be receiving a good news from the universe very soon. So you just have to be more patient. So continue on helping the others. So continue nyo lang ang pagbibigay tulong sa kapwa kahit na kunting bagay lang. Kasi nature mo na to, pile number 3, ang magbigay ng tulong sa kapwa. And that's why these people are admiring you. Most likely, they are admiring you, your happiness, itong pagiging psychic mo, healer, tarot reader, or whatever you do to others na para mapagsilbihan sila, na-appreciate nila, and they are admiring you. So continue. Because you deserve all of this abundance coming towards you very soon. So Temperance, yes, you know what you are doing. Most likely talaga, marami ditong nakabukas ang third eye chakra nila or seventh chakra. You are working on your inner self, your power, yung power na binibigay ng universe para sa iyo. Continue. And the devil. So, meron ditong, bakit tayo meron din the devil? So, okay. So, meron ditong, people are watching you because you might be like a devil. Okay? Meron itong natatakot sa iyo. Parang natatakot kasi siguro pag ikaw ay nagbibigay ng tulong, parang yung iba, meron ditong, should I take this help from this person? Kasi parang namang out of the blue, biglang nagbibigay tulong si pile number 3. So, parang these people someone is doubting you kung tama ba itong ginagawa mo, kung tama ba itong binibigay mong tulong. Totoo ba ito, pile number 3, na ikaw ay nagbibigay tulong? Parang ganun. So parang minsan vice versa. This could be you, pile number 3, na you might be doubting someone else na nagbibigay tulong sa iyo. Again, pag itong taong ito ay nagbibigay tulong sa iyo, or kung nakakatanggap ka ng tulong sa kapwa mo, take it. It's a blessing. You don't have to doubt this person na nagbibigay tulong sa iyo. Again, you make sure to be clear. Klaruhin mo muna before you accept this help. Kasi minsan, I'm also getting that someone could be giving you this help, very specific, and then behind the scene, parang may utang ka sa kanya. So again, before you accept this help, klaruhin mo muna. Or this could be a new job. Baka may nag-offer, or I'm also getting like another warning. I'm also getting like, ano ba to? Para, alam nyo guys, napaka naman ito, specific.
Parang may darating na puputok na bulkan. Parang may mag-uusok na bulkan. Or there could be like another person na mag-uusok ang galit. Okay? Parang, parang nagkakaroon ako ng sense na may bulkan na uusok on the day of 15. Meron on the 15 weeks, 15 days, or anytime soon. I'm hearing anytime soon ay bulkan na puputok or mag-uusok. So, you guys be careful, lalo-lalo na kung ikaw ay malapit sa, or nakatira malapit sa may bulkan. Dapat may, panoorin nyo muna yung PVOX. Kasi meron ditong watching. I'm also getting the energy na watching. So, make sure you guys are watching the weather, kung saan man kayo naroroon. Mag-ingat-ingat, lalong-lalo na sa kung malapit kayo sa bundok or sa, I'm hearing like Taal. Ano ba yan? Taal. So, it could be wrong, but again, mag-ingat-ingat. So, be updated sa mga, sa weather, lalong-lalo na sa PVOX. So, the tower. So, those people are watching you changing. So, maraming, itong tao ito, napapansin yung pagbabago mo. Okay, you are you becoming more stronger than what you think. Hindi mo iniisip na ito na ang laki pala ng pinagbago mo, but itong mga tao sa paligid mo, napapansin nila ang pagbabago mo. Pagbabago ng katawan mo, pagbabago ng personality mo, lalong-lalo na sa iyong gift. You are being gifted by the universe or from the universe gift. So the people, you are changing. Mas nagiging malakas ang iyong parang bulkan na puputok. So, again, be more patient kasi meron din ditong, ikaw din tong tao na pag nagagalit, para ka rin bulkan na nagagalit. So, be careful kasi baka sa galit mo, magkaroon ka ng over fatigue. So, mag-ingat-ingat. So, people watching you sa pagiging healer, or tarot reader, or manggagamot. Yes, it's getting stronger. So again, protect your energy from surroundings. So mag-ingat-ingat. And again, maraming taong nakasubaybay sa iyo. Pile number 3. And the star. So people are manifesting you. Talagang meron din naiinggit kasi kayo, pile number 3, you are successful. You are doing better than them, or talagang natutuwa silang mapanood ka. Kasi parang bang sinasabi nila, wow, buti pa si pile number 3, nakamit niya na yung mga pangarap niya sa buhay. Wow, si pile number 3, ang ganda-ganda niya. Wow, si pile number 3, napakamatulungin yan. It's all about hindi naman sa negatibong bagay na tumutulong ka. Meron naman ditong doubting your goodness, but again, it's okay to help the others as long as bukal sa puso mo. Hindi dapat na hihingi ka ng kapalit sa kapwa mo, it's because nabigay ka ng tulong. Hindi dapat ganun. Kasi anytime, babawiin niya ng universe. So, hanggang dito na lang to all my beloved star viewers. Sana kayo ay nakaresonate. I love you guys. And again, maraming salamat sa pagtutok nyo dito sa aking any of my tarot reading videos. Love, respect, and support lang dito sa aking YouTube channel. Again, ingat po kayo palagi and God bless you all. I love you. Bye!